Camera. Tapos wala naman. Grabe. Oh my God. Umasa kami na meron na dahil plinano namin na gusto na namin magka-baby. Pero sa hindi inaasahan na pangyayari, hindi pa siguro ito yung tamang oras para sa amin. Ito ang kwentong ectopic pregnancy. Nung nalaman na nga naming positive siya sa PT, agad-agad kaming pumunta sa OB para magpa-check up. Para sa kasiguraduhan na din namin na okay si baby, ito yung mga oras na excited na kami malaman kung anong sasabihin ng OB at malaman na din na 100% talaga na nasa tiyan si baby. Nung nasa loob na kami at kinakausap na kami ng OB, ito yung mga sinabi niya sa amin. Hindi ko siya kaya ng Hindi, pagka pumutok na, hindi na. Operation talaga yun. Kasi ano pa lang po ba siya? Pass pa lang po ba siya? Or nagsimula pa lang siya? Titignan ko natin siya. December 14. And ano ka ngayon? 3 days. 6 weeks and 3 days. Nasa left siya. 3.8 by... Sige, na-examinin mo na kita. Yes. Higa ka dito. Hindi ka nasakpan nung Ah, ginawa wala ka? po. Sige, tingnan natin. Kasi may bleeding na sa loob. May bleeding na sa loob. Paano ba yung dok pag inoperahan siya? Anong tatanggalin sa kanya? Ito na. Buong fallopian tube. Kung sa left, niya ito left. Buo to. Kasi kung nandito yung pregnancy, kung pumutok na, yan, sabog na to. So, ito tatanggalin ko. Pero dok, nandun pa rin pa yung may baby po ba or Wala siyang nanote eh. wala po? So, possible po. Walang usually may baby, wala pa to ito. Pero, minsan meron. Kaya, nanonood naman nila kung meron eh. Kasi may heartbeat yun. So, Pero pag walang nanonood, ibig sabihin wala. Walang Wala po. baby. Oo. Pero ba't po siya nagpa-positive pag nagpipili? Hindi, pregnant pa rin siya. Nasa labas ng mattress, nandito sa fallopian. Bali, parang hindi ko siya develop. Or, Hindi siya lalaki kasi sa fallopian tube mo eh. Kasi tube lang siya. So, pag lumalaki siya, habang lumalaki siya, kasi di ba 6 weeks kami, hindi siya nag-expand. So, pwede siyang pumutok. So, pag pumutok, kasi nga lumalaki, tapos hindi naman nag-expand, puputok siya. So, yung pag pumutok, yun na yun. Ano na siya, kailangan ka na operahan kasi nga, pag pumutok na, mag-bleed ka na ng bleed sa loob.
Malilid na mag-dislodge po. Kasi ang nangyari, nag-dislodge yung pregnancy mo dito, somewhere sa fallopian tube mo. Hindi siya umabot dito sa uterus kasi dapat ito siya. Oh. Ito siya mag-attach. So yun sa'yo dito, nag-dislodge. Nag-stuck na po. Na-stuck siya dito, hindi siya bumaba dito. Hindi siya pumunta dito sa matres. So syempre, hindi naman siya lalaki dito. Okay. So, habang lumalaki, yung pinagbubuntis mo, puputok siya. Kasi nga lalaki siya, hindi naman to nag-expand. Hindi katulad ng matres, di ba? Habang lumalaki siya, lalaki din yung matres niya. So possible, Doc, wala pong mabubuhay na baby kasi hindi siya. Wala. Nung nalaman na nga namin na kailangan na siya operahan, pumunta kami sa ibang ospital para magpa-second opinion. Dahil nga baka madaan ito sa gamot at hindi na siya operahan. Kaso, nung nakausap siya ng mga doktor at ng mga nurse doon, ay kaagad siyang dinala sa ER. Dahil nga daw, delikado na ito at baka pumutok pa ito sa loob. Na ang dapat ay check up lang sana, biglang napunta sa operasyon. So guys, ngayon si Karen ay nandito na sa may loob ng operating room at agad-agad siyang inoperahan kasi kakapunta lang namin dito ngayon para sana magpa-check sana, and then ayun, nataranta sila. Hindi naman nataranta, sabi ni Karen nung kinausap nga daw siya ng mga is kailangan na nga daw talagang operahan. Tinanong siya kung nakaramdam ba siya ng hilo, ng pananakit dahil anytime is pwede na siyang mahimatay. Yan, kaya agaran na pagkapunta namin dito sa ospital, kailangan daw agad siyang operahan para at least matanggal na yung niya sa may tube. Kaya yun yung kailangan matanggal ngayon dahil delikado na nga daw yun. At anytime is pwede na siyang mahimatay at baka makalason sa katawan niya. Kaya agad-agad na o-operahan siya agad ngayon. So wala nang hindi na pinag-isipan, hindi na basta pagkapunta na agad namin dito for check-up lang sana. Kaso nga lang in-advise ng mga doctor and nurse is kailangan na operahan siya. Kaya yun, sana maging okay, sana maging success, and then sana mabilis na mag-heal yung pag-opera sa kanya. Kaya hintay na lang muna tayo dito kung ano yung maging results. Well, pagdasal natin guys. Maya-maya, pinatawag ako at kakausapin daw ako ng doktor. Habang papunta nga ako sa operating room, nakita ko na yung doktor sa pinto na kinakabahan kung anong sasabihin niya sa akin. Kayo yung partner? Tama. So ito yung tinanggal sa kanya yung topic na nasabihan kay kanina. Nagbubuntis siya sa Apo. sa labas ng matres, yung left fallopian tube niya. So, ito po yung natanggal sa kanya almost ganito kalaki. Isang tam. Pwede pa naman siya magbuntis kasi intact pa naman yung right fallopian tube niya. Supposedly kasi dapat sa loob ng matres. Yun nga po. Sa labas ng matres, nag-implant yung pregnancy niya. So, pag ganyan talaga, buti hindi pa siya yung pumutok. Kasi kung pumutok siya, magkakaroon siya ng internal bleeding sa loob. Meron lang siyang maliit na point of rupture, sobrang liit lang naman na hindi naman nag-cause ng massive bleeding sa loob. So ngayon, natanggal naman namin, na-control din yung bleeding. Nagpa-secure ako ng blood just to be sure lang. So after the procedure, siguro kahit tomorrow, okay, 8 hours after, uulitin ko yung CBC para malaman kung bumababa yung pula ng dugo niya. Although yung baseline naman is 136. So hindi naman din siya dinugo. So baka hindi rin magamit yung Sana nga po. blood. Pero para lang sigurado kasi mahirap maghanap ng dugo pag Yun nga po. nakasalang na yung pasyente. So guys, time check ay 8:35 ng gabi.
8:35 na guys, and then sabi sa akin is kaagising nga lang daw ni Karen sa loob, and then pinapakuha na ako ng ng damit niya, kaso nga lang hindi ako makaalis dahil bawal ako umalis dahil walang magbabantay wala siyang kasama dito, wala akong kapalitan na paano ako makakuha ng mga gamit kasi biglaan na kasi talaga tong dapat sana check up lang sana, kaso nga lang yun nga, biglaan. Hindi namin expect na ngayon na rin siya operahan. Wala kaming kadala-dala kahit ano. Tsaka hindi kami ready. Check up lang kasi sa talaga. Kaso nga lang kailangan na dahil delikado na nga daw. Ngayon hindi ko alam kung paano ako makakuha ng gamit. So pag-usapan lang namin mamaya.